Magkakaroon nga ba ng bagong player itong San Miguel Beer bago mag-umpisa itong Philippine Cup? Iyan ngayon ang usap-usapan dahil ngayong nagka-champion na itong San Miguel Beer dito sa Commissioner's Cup. Nakita natin na ang sikreto pala sa kanilang tagumpay ay magkaroon ng isang power forward na mayroong 3-point shooting. Totoo na wala yung 3-point shooting ni Benny Boatwright nitong finals. Pero nung eliminations at nung semis nung nandiyan si Boatwright, yung sunod-sunod yung panalo ng San Miguel Beer, naging susi yung 3-point scoring nitong si Boatwright. Kaya kinakailangan ngayon daw dito sa Philippine Cup ay merong ganyang option itong San Miguel Beer. Tignan natin kung sino ang pwede nilang gawin dyan. Posible na si Don Troliano ang maging kanilang 3-point shooter. Pero syempre, baka dito sa power forward, iyan ay matagal na napapabalita na kinakailangan gumawa ng pagpalit itong San Miguel Beer para magkaroon sila ng isang stretch 4 na nakakatira ng 3. Ang matunog na pangalan si Troy Rosario, pero hindi rin natin may tatanggi na baka ito si Arvin Tolentino ang mapunta dito sa San Miguel Beer. Na si Tolentino ay 6'5". Pwede itong maging power forward na nakakatira ng 3. Of course, yan ang specialty niyan. Pero hindi pa natin matitiyak talaga kung si Arvin mapupunta dito sa San Miguel Beer. Dahil kung ito si Arvin ay gagawin nilang small forward, masyado nang loaded, nandiyan na si Lassiter at si Troliano. Kaya malamang ito si Arvin, if ever mapunta yan sa San Miguel Beer, ay gagawin nilang power forward. Pero sa tingin ko ito si Arvin, hindi muna yan pakakawalan ng Northport Batang Pier. At if ever kukuha itong San Miguel Beer ng power forward, mas maganda siguro yung tipo na katulad ni Troy Rosario o Jason Perkins na natural doon sa posisyon na yon, na bukod sa 3-point shooting ay nakakapag-rebound din. Kaya abangan natin kung sino itong bagong player na maidadagdag sa SMB. Ite-trade na nga ba ng Magnolia Chicken Templados itong si Calvin Abueva? Matunog na yung report na baka itong si Abueva ay matrade na either dito sa Barangay Ginebra or dito sa Converge Fiber Xers. Sa ngayon kasi mukhang mas matunog dito sa Converge dahil ito rin si Abueva matagal nang gustong makuha nitong si Delta Pineda at maisama doon sa lineup kasabay ito si Arwin Santos. Itong si Abueva, alam natin malaki na itulong niyan sa kahit saang team siya maglaro provided na under control yung kanyang performance. Dito sa Commissioner's Cup Finals, medyo nagkaroon siya ng hindi magandang laro at hindi na nakapagtataka kung ito ay mate-trade. Kahit sabihin pa natin na malakas yung lineup ng Magnolia, nakita na kulang pa rin ito para manalo sila ng kampyonato. Kaya sa ngayon, masasabi natin na yung mga players dyan ay pwedeng i-trade. Maliban na siguro dito kay Mark Baroka, Gio Halalon at Paul Lee. Pero yung iba pa dyan pwede na sigurong i-trade depende sa magiging offer. Ito si Abueva, kung malagay yan sa trading block, maraming mga teams pa rin magkaka-interest dyan. Kabilang na nga itong Converge Fiber Xers. Kung sakasakali na malipat itong si Abueva sa Converge, yung experience dyan malaki may itulong dito sa mga batang players ni Coach Aldin Ayo. Ang tanong na lamang ay kung sino ang hihilingin kapalit nitong Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon, masasabi natin na itong Magnolia ay malakas talaga yung lineup, pero nangangailangan pa sila ng additional na tinatawag na go-to guy bukod dito kay Paul Lee. Kung makikipag-trade sila sa Converge, natin si Sadling makukuha nila yon. Pero baka makakuha sila ng draft pick o di kaya baka itong si Shawnee Winston ang makuha nilang kapalit. Depende kung sino ang i-offer ng Fiber Xers dyan. Alam natin determinado ang Converge na makuha si Abueva, kaya hindi na tayo magtataka kung si Winston nga ang i-offer ng Fiber Xers para dito. Pero sa ngayon, yan ay masasabi natin ng mga proposals pa lamang at abangan natin kung sino talaga ang ibibigay ng Converge dito. May mga reports ngayon na baka daw magkaroon ng mga free agent signing itong Barangay Ginebra para mapalakas yung kanilang lineup. Well, kung titignan natin, meron naman talagang mga free agents na available na pwedeng kunin ng Ginebra. Kung pag-uusapan yung scoring, nandyan itong si Frankie Johnson o si Taylor Brown. Mga scorer yan, mga wingmen na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra. Unrestricted free agents yan. Pagdating naman dito sa point guard, nandiyan si Rashawn McCarthy, si Travis Jackson. Kung sa center naman, pwede si Yusef Taha na backup nilang makuha o di kaya itong si JR Kinyahan. Actually, maski sa MPBL, marami silang pwedeng makuha din dyan ng mga players. So kung free agents sa pag-uusapan, walang problema, maraming pwedeng makuha ang Ginebra. Pero ang tanong, iyan ba ang gusto ng Gene Kings? Kasi syempre may dahilan nga kaya ang mga nabanggit na player ay free agents. Syempre iba yung quality ng players na makukuha mo sa mga trade.
At sa tingin ko ang Hinebra ngayon ay gusto makuha yung mga top caliber players na magagamit kaagad-agad ni Coach Tim Cone. Maliwanag naman ang kinakailangan ng Hinebra ngayon. Actually, marami. Una, kailangan nila ng isang additional scorer to sa small forward. Pangalawa, isang big man na makikipag-alternate dito kay Jamie Malonzo at Japet Aguilar. Pangatlo, kinakailangan din nila ng isa pang point guard dahil yung laro ni LA Tenorio at Stanley Pringle hindi katulad nung dati. At si Maverick Hanmisi inconsistent na rin. Kaya sa tingin ko, mga 3 players pa ang kailangan ng Hinebra doon sa 3 positions. Doon sa scoring, doon sa forward at doon sa point guard. Maraming kinakailangan ayusin si Coach Tim Cone sa lineup niya. At syempre, busy rin siya dito sa paghahanda para sa Gilas Pilipinas bilang national coach. Kaya huwag na tayong magulat kung sa mga darating na araw, itong Barangay Hinebra ay gumawa na ng moves para mapalakas yung kanilang lineup. Dahil, of course, alam natin, itong TNT Tropang Giga nagpapalakas yan at ang San Miguel at Magnolia kagagaling lang sa finals. Sinabi ni Coach Chito Victolero na ang naging dahilan daw kaya sila natalo dito sa San Miguel Beer ay kulang sila sa mental strength. Kumbaga mentally nawalan daw sila ng focus talaga kaya sila natalo. Sinabi ni Victolero na nakita naman nung actually buong game kontrolado ng Magnolia. Pero nung last 6 minutes ay nag-collapse sila talaga at sunod-sunod yung kanilang mga turnovers at ipinakita ng San Miguel Beer yung kanilang composure. Sinabi ni Chito Victolero na nakapanghihinayang talaga dahil maganda ang pinakita nila at meron silang game plan. Actually maganda rin yung ginawa nila dito kay Benny Boatwright. Napigilan nila yung scoring nito dahil inilagay nga dyan si Tyler Bay. Pero yung ibang mga players ng San Miguel Beer, particular na itong si CJ Perez ay hindi nila nagawa ng paraan. Kung inyong maaalala, ito rin si CJ Perez ang naging problema noon ng Barangay Hinebra nung sila ay nagharap sa playoffs. Kaya sa ngayon sinabi ni Coach Victolero na titignan na ngayon nila kung ano pang mga pagbabago ang pwedeng magawa dito sa kanilang lineup. Siyempre, dahil in just a couple of weeks mag-uumpisa na yung ating Philippine Cup, nagre-ready na rin ang Magnolia dyan. Pero sinabi ni Victorero na yung mental aspect ng laro ang kailangan nilang i-improve. Kung tatanungin naman daw yung kanilang talent, okay naman. Kaya nilang makipagsabayan sa San Miguel. Yun nga lang, iba ba rin talaga yung merong championship experience katulad ng SMB. Nakita naman natin na nag-deliver ulit itong si Chris Ross. At pati na rin, of course, si Jericho Cruz, ang bigat ng mga tira niya. Kaya sinabi ni Coach Victolero na iyon doon sila magpo-focus dito sa susunod na conference. Kahit na disappointing yung ending nitong Commissioner's Cup, nandyan na yung Philippine Cup at dyan na sila magpo-focus sa kampanya. Dahil wala nang import yan, dito natin makikita kung gaano kalaki talaga improvement nitong si James Laput at kung magagamit na rin ito si Abu Tratter. Shout out kay Donel Santiago, Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinapati din natin si RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Jonel Alagon. Pinapati din natin si Rico Olarte, Junicio Mercado, si Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, Edwin Carmona Jr., si Luis Alon, Jonald Malyari, si Romeo Conchada, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin itong si Katsakino Dukusin, pati na rin ang ating iba pang mga taga-subaybay dito sa ating channel.